Before I start magigsuon, let me kanang muhatag sa gugamay nga kuan sa about sa kani nga chapter no, sa chapter 9 nga something naigi kuan ni si Apostle Paul din dapita that about sa pagpili sa Ginoo sa Israel ba. Na kun din kanang nasay kuan sa iyang pagpili bitaw kanang gumikan sa iyang ang kaluoy ba ug grasya bitaw. Nga kun din ako basahon diri sa kuan verse 1 si Apostle Paul ni ingon diri nga I am speaking the truth in Christ. I am not lying. I am not lying, sorry. My conscience bears me witness in the Holy Spirit that I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen, according to the flesh. They are the Israelites. So kanang before kong padayon migson, ato makita diri nga God is kanang nipili sa Israel ba aron iyang mapadayag o may pakita bitaw ang iyang mercy o compassion ba, which is moy kanang anak mo manifest bitaw kung unsa sa kamaluluyon kay ariyan to mahibaw-an nga bisag kanang unsa sila ka gamay nga nation, unsa sila ka stiffneck sa kanang base sa ato na nadunggan kaganiya sa scripture reading nga they kanang sila mga stiffneck nga people, di ba? Kanang kanang disobedience ba nga mga tao. So but still God revealed His promises to them, di ba? Giving them hope. Gitagaan pa silang hope ba? Despite sa ilang pagkakuano. So kini napakita nga kung unsa ang paan sa Ginoo ba kinaiya bitaw kanang example the covenants, di ba? The giving of the law atong padayon pagbasa mo they are the Israelites katong ingon ni Apostle Paul nga unto them belong the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship and the promises, di ba? So wala gyapon sila biyai sa Ginoo diha apita ba, but still God ni-reach nga po nila bitaw, ni-reach ka po nila despite sa ilang pagkabadlungon. So gihatag po ng Ginoo mga covenants, di ba? Sa ilang mga forefathers like Abraham, di ba? Moses, Isaac. even sa kuan, even si Kristo at kung atong makuan diha naggikan silang grace. Diri sa verse 5 atong makuan nga to them belong the patriarchs, and from the race according to the flesh is the Christ. Diha naggikan sa ilang linya ba, sa ilang mga kaliwat si Kristo diha muguwa, di ba? So Israelites or the Israel became a vessel of His mercy. Nahimo sang vessel sa mercy sa Ginoo. Bisan kuatong kuanon i-compare sa other country sa ilang nga time. Kay throughout sa history ba ato may bawaan nga kun din ikumpara nato sa line nation is gamay ra gyud kay siya nga nation ba. Kung buot ilugon sa kuan if wala ang guide sa Ginoo, wala ang grasya, wala ang kaluoy sa Ginoo, mapukan na gyud sila, di ba? But ato makita nga God chooses them, di ba? Gipili gyapon sila sa Ginoo. Pinagi siyang kaluoy ug gugma, di ba? Then
gigisyo gyapon sa Ginoo ba? Ay ang grasya gyud o kaluoy. But in verse 6 to 8, atong kuan diri, atong mahibaw-an nga not all Israel is Israel. Di ba? Not all Israel is Israel. Not all anak ni Abraham, di ba? Atong hibaw-an diya. So naay something pagpili ba? O naay something nga kanang linain bitaw nga diha biga atong makuan sa atong nuna. So in verse 6, na siya nga, but it is not as though the word of God has failed. For not all who are descended from Israel belongs to Israel. And not all are children of Abraham because they are his offspring, di ba? But through Isaac shall your offspring be named. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring. So, natay kuan nga ang Ginoo, ang pamaagi sa Ginoo ba mura nay hint ba gamay nga kanang pagpili sa kuan chosen ba unsay kinsay chosen sa Ginoo no. Then also in verse 11 and 13, verse 11 to 13, so atong makuan po diri nga si Apostol Paul diri dapita kay napo say kanang deal something about election and its unconditionality. So here Apostle Paul describes the principle God used in choice of Jacob over Esau. Atong basahon sa verse 11, though they were not yet born and had not nothing and had done nothing either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, dili tungod sa buhat, but because of Him, tungod kaniya, tungod sa Ginoo nga maoy nitawag, but because of Him who calls, di ba? So klaro kayo nga kanang dili gumikan sa inyuhang atong buhat sa tao ba, but it is God, because of God. So sa verse 12, she was told, si Rebecca, the older will serve the younger, as it is written, Jacob I love, but Esau I hate. So klaro kayo nga si Jacob may gipili sa Ginoo over Esau. Diba? For God chooses Jacob over Esau. So in verse 14, nay question din karang ni Apostol Paul no nga kuan. Nga kun din yana siya nga, what shall we say then? Is there injustice in God's part? So kanang kini ba nga question ba dili something nga kana bitong kanang nag-assume siya ba or kanang kuan nga basi ipangutan or kung kita maminaw sa iyang kanang about sa iyang gi-discuss makapatan na ba makapatan na ta nga makakuan ta sa tungod na injustice guro ang Ginoo ana nga side ana nga bahig ba so mo na iyang gikuan is there injustice in God's part. Then so kanang makita na to ba what's makanta unon na to nga so then what's behind the election diay ngano and why is it unconditional ba unsay naa sa election bitaw. So mo ni mo lead nato sa atong message no. Then ang title sa akong message is God's mercy and compassion in the matter of election. Then nakoy duha ka punto diri habiga sa atong passage. Basahon ako nga, for he says to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So nakoy duha ka punto diri. First point is God is sovereign in His election. Second point is God is gracious in His election. So point number 1, God is sovereign.
God is sovereign in His election. So, or ang Ginoo soberano gayud. Kanang nasa ikuan ba? Pagbuot, di ba? Nasa pagbuot niini. Dili ingon nga kanang kuan ba siya mismo sa iyang kagalingon ba? Makabuot siya. So, pangutan na what is mean by sovereign or God or sovereignty of God? Unsay meaning? So, let me quote Arthur W. Pink sa iyang book nga The Sovereignty of God. Yan na si Arthur nga the sovereignty of God, we mean the supremacy of God, the kingship of God, the godhood of God. To say that God is sovereign is to declare that God is God. Siya, God is Himself. To say that God is sovereign is to declare o napakita nga that He is the Most High. Siya ang pinakalabaw yun. Doing according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, so that none can stay His hand or say unto Him, what doest thou? Diba? To say that God is sovereign is to declare that He is the Almighty and the possessor of all power in heaven and on earth. Do naad niya ang tanggahom gikan sa o diha sa langit o diri sa yuta. So that none can defeat His counsels. Walay makadefeat. Thwart His purpose or resist His will. To say that God is sovereign is to declare that He is the governor among the nations, setting up kingdoms, overthrowing empires, and determining the course of dynasties as pleases Him best. To say that God is sovereign is to declare that He is the only potentate, the King of kings and the Lord of lords. So such is the God of the Bible. So, inana ang iyang pagkasoberano ba? Inana ang iyang pagkasoberano. Masabtan to nga, walay mas labaw niya, kundi siya ang pinakalabaw sa tanan ba? Makabuot siya kung unsay iyang buhaton. So, subpoint A, in God's sovereign of His election, subpoint A, God is independent in His being. So, independent siya. Kanang, wala siya nag-depend sa, kanang, sa lain ba? Sa outside sa iyang kuan. So, God is independent in His being, in His decisions, and His actions. Dependent siya. So, here, in verse 15, He says nga, I will. Diba? I will. So, it means, sa pasabot nga I will, it means that in His decisions and actions, o sa pagsulti niya diri nga pita, nga kundin, absolute gayud. Absolute and has a power. Doon ay gahom. Doon na siya gahom over it ba? Sa iyang gipanulti ba? Came from His being as a God that no one caused Him to move. So, walay nagtukmod niya nga iyan ang buhaton. Diba? Walay ka nang nag-cause ba nga, uy, saan man kanang nani man ning nahitabo, so kanang, ba, walay, dili, yun, gikan gayud sa iyang kuan ba? Sa iyang pagka-Diyos ba? Sa iyang kinaiya bitaw, as a God. So, dili tungod kay naa siya nakita nga nindot sa tao. Or na siya nakita sa iyang foreknowledge. Katong ba kanan nga sa foreknowledge ba nga nang nanganay mituo niya. Inda kanang or nay for sin faith ba? Inana ba? So dili tungod ni ana nga nay mutuo sa maabot ni Jesus o ni Jesus Christ nga mo iyang kaluy-an o pilion. But in the first place atong masabtan nga wala gyud there's nothing good in us, di ba? So kung kana nga argumento or kana nga pangunahon na ba, atong makanan nga bisan mulantaw pa siya nga naay basin nay mutuan ni ako pilion. Pero sa atong nature walay mutuo kung without sayang intervention, di ba? So wala siya mapili. Kung kinana nga kuan ba, inana nga sense bitaw, inana nga kuan.
So God, in His sovereign, nipili siya. Nipili siya tao. Diba? So, I will, niya na siya I will have mercy. So in His saying diri nga, makita nato yung pagkasubirano. O sa iyang pagpili, hatagan niya ang iyang kaluoy o grasya kung kinsa to iyang hatagan, di ba? It does not depend on anything outside of God. Wala nang depende. So, ato makita sa Ephesians chapter 1 verse 11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So, according to the counsel of His will, di ba? Dili walay nagkuan niya, no? Walay nagtukmod niya kung nagdepende ba iyahar gid ba? Pinagi sa counsel ba of His will. So, God is independent in His being. So, sa point B, sa God is sovereign of His election, sa point B, God has the power of His will. So, nasa gahom ba? Sayang pagka-soberano, nasa gahom. Nasa gahom niya na. If He says, I will, He will do it. He can do it. Diba? And it is absolute, it is certain, or it will happen. Dili na ka ng fake ba? Nga pagkakuan, bitaw, di sa fake nga God ba? Naa si gahom, di ba? It will work that it will come to pass. May tabo, gina. Kung nasa kaluyan, lagi siya makaluyan, di ba? Dili siya kanang, kuan nga God, bitaw nga, kanang umingon siya nga mao ni ang iyang buhaton, then dili di siya kabuhat, niya ba? Kung unsay ang i-will, makuan jud siya. Kay namo si gahom, niya na. Atong basahon diri sa verse 17 to 18 sa maong chapter yapon. Nga na siya nga. For the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you, that my name might be proclaimed in all the earth. So then He has mercy on whomever He wills, and He hardens whomever He wills. So, naagid siya'y makahimo gid siya. Diba? Na siya'y gahom over man. Makaharden siya, di ba? Makaharden siya sa heart ni Pharaoh, di ba? Sa panahon sa Israelites nga na kuan dito sa Egypt, di ba? He hardened the heart of Pharaoh nga ayaw na pa kuan na. So si gahom niya na, di ba? Makakuan siya sa tao. Then makita po nato diha sa kuan sa Jeremiah 31 verse 33. Diba? Sa iyang covenant, sa new covenant, diba? Asa ba to? Tara. Yan na siya nga. For this is the covenant that I will make thee, the house of Israel, after those days, declares the Lord, I will put my law within them. Diba? I will. Siya mismo. Ni put. Diba? Wala siya nakuan sa tao nga, pwede ba ako iput ang law nako sa imong heart para mo imong ikuan, di ba? But siya mismo, di ba? Siya mismo ang nangunay ba? Aron ayang people mahimo na katawhan. What I mean is makuan gid niya ba? Maiya gid ba? Di ba? Yan na sa diri nga. And I will write it on their hearts, and I will be their God. Di ba? And they shall be my people. So, murag something kanang gisiguro si Ginoo ba? Di ba? Kuan ang sense bro, naa siya gahom over men yun, di ba?
in His creation or creature niya. When He speaks that He wills, there's a power. And if He will do it. Iyagid buhaton. Dili siya ang Dios nga kanang bitaw kanang failure nga Dios bitaw. Ano na ba? Dili siya Dios nga kanang nagduha-duha siyang plano ba? O kanang nasiya'y kuan bitaw nga kundi kanang certain kanang kuan ba yung pahitabo ba kanang ayang plan of salvation sa tao sa pagdala niya sa iyang anak with kanang murag something kuan ba in the time pass kay kanang nagid siya kanang gitawag nga siya gyud ang naghimo bitaw. Siya nag-initiate, siya kanang kuan. Siya mismo ang kanang nagbuot sa kanang design o siya nagkuan ba sa pagdala sa iyang anak bitaw. So, at ana na to kuan ayang pagasoberano. Ako din ayang gahom wala nalimitahi ba? Di ba? So, maorto sa point number 1. So, let's go to point number 2. God is gracious in His election. So kanang something kanang gracious mercy. Murag something kanang murag synonym sa siya no kanang kuan pero ako no na ba kay mong kanang ko nga God is gracious kay ngano murag something kuan gini siya murag ang mercy o ang compassion kay murag niguwa sa grace ba maginana bitaw nga sense. So in this point, na ako'y duha ka sub-point po. Sub-point A, unconditionality of election. And sub-point B is the object or the scope of His mercy. Medyo mubura gina ako mensahe no. But kanang minot ko nga inyo ta masabtan, ato masabtan ba. So in this point God is gracious in His election by unconditionality or by unconditional. In the first place mga igsoon kanang man is sinful, di ba? Diba ta nga kuan. He is kanang na-fall siya sa kuan. Nya then God is holy. So nay dako nga kanang kuan no. Separate kita sa Ginoo ba? Kay we are sinful and He is the holy. There's no beauty in us, di ba? Or any good nga naa nato, di ba? Nga makuha ng Ginoo nato. All we deserve is condemnation, di ba? All we deserve is wrath, di ba? Kay sa atong pagkuan niya, wala tay ato ba? Wala tay ikapasigarbo ba nga makuan ba? But ang iyang pagka justice o iyang pagka kuan kay makuan jud ba? Serve yun. But atong mahibaw-an throughout sa work sa gospel, He is so gracious, di ba? He is so merciful sa atoa, di ba? That He sent His Son, di ba?
to die in our place, bore the wrath, diba? Kanang kuha ng punishment, giangkon, dito sa cross, di ba? And that shows His mercy. Ang compassion sa iyang tao, sa iyang katawan. But when He say that, I will have mercy, sa verse 15, sa atong teksto, I will have mercy. Yan sa nga, doon ako siya kaluoy ba? Yang gikaluyan. How can a God, diba? How can a God like Him, holy and perfect, diba? Bestowed mercy to a man, diba? So kanang kuan kaya ba kanang di ta ka fatum, diba? Sa iyang kamaluluyon. It shows that His election is unconditional. It's all because of His grace. Ato na mabasa sa verse 11. Atong balikan sa verse 11 mga igsoon. Akon din. Ningon dia, though they were not yet born and had nothing and had done nothing, either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of Him who calls. So, pinaagi sa iyang grasya o kaluoy. Iyat ang gitawag, iyat ang gipili. Dili tungod kay kanang nasa'y nakita nga faith, di ba? Nga iyang maabot, pero bisan ka ng faith, di ba? Siya mismo naghatag na nato. Siya mismo ang napamuhat nato, di ba? Aron kita mutuo diha kang Kristo. When we say grace, it is a gift or freely given with no condition needed or kanang imit ba? Or any personal merit. Di na kanang inana ba nga kuan. If grace is by works or something kanang naka-i-add ba nga imong kaugalingon nga merit, then grace is no longer grace, di ba? Dili na grace kung imo pang addan sa imong kuan, di ba? Lahi na siya, mura na siya kanang wage, di ba? Kanang dili na sa grace. Sa ato na mabasa diha sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith. Diba? And this is not your own doing. It is the gift of God, and not a result of works, so that no one may boast. Diba? So, dili siya result sa kuan, but is by grace. Amen. So, dili sa bunga sa itong papaningkamot. Mo nang, ang iyang election is unconditional. Wala sige pangayo nga atong kanang mahatag ba o kanang aron pilion ta. But it is by His grace and His mercy, di ba? Nga gibisto niya diri nato. So yan ang giingon nga, I will have mercy on whom I have mercy. So, siya mismo ang nagkaluoy ba? Siya mismo nihatag sa iyang kaluoy diha sa iyang katawhan. O sa sunod nga punto, sa subpoint B, the object or the scope of His mercy. I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So, masabtan nato mga ison nga dunay object nini. Dunay object siyang kaluoy ba?
Dili siya moingon na nga I will have mercy on whom I have mercy nga wala sa ikaluyan, di ba? So naagi sa ikaluyan diri, nagpasabot nga naagi sa ikaluyan. So og atong masabtan diri nga dili tanan tao. Di ba? Kay kung atong basahon sa preceding nga verse kay he chose Jacob, di ba? Over Esau, di ba? He kanang not all Israel is Israel. Di ba? Then kanang ang object sa iyang kuan migsoon, ang object sa iyang mercy migsoon is katong iyang gibistowed. Kung asa iya gibistowed ang iyang mercy. Di ba? Then sa John chapter 15 verse 16, nato makita dito nga you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide. So whatever you ask in the Father in my name, He may give it to you. So, dili kita may nipili sa Ginoo, but siya may nagpili nato. Di ba? Dili kita may ni-initiate. Dili kita may nangitag paagi. Dili kita may namuhat, di ba? But God, it is God who calls us, who choose us, who appointed us, di ba? To go and to bear fruit. Without God, without His mercy and compassion, we cannot come to God. Di ba? We cannot come to God. And we know that in this verse, mangsoon, sa verse 15 nga, it's only particular people nga yung gibstod sa iyang nga iyang gikuanan sa iyang kaluoy. Di ba? So in His divine sovereignty, God chose people to salvation by His grace. And God also, di ba? God also choose not to choose people. Yeah. Di ba? Na siya'y gahom o na siya'y kanang nipili siya ba? O katawhan. But, ang Ginoo, nipili po siya nga, dili siya mo pili. Di ba? God choose not to choose people and let themselves in their wickedness. So, God let them, di ba? In their wickedness. Sama-sama mong nagiskutan sa katong last nga fellowship ng igsoon, katong sa akuan. Gingon dito nga, ako na kanang God chooses people unto salvation. But dili po sa ingon nga God chooses people po unto condemnation. Dili wala iya piliang tao ba aron ma-condemn. Di ba? Yes, naay pagpili sa Ginoo. Kung unsa yung pagpili, choose not to choose, di ba? Nga dili sila pilion sa salvation, but sagdan sila sa kuan, sa kanang kung asa sila paingon. Without intervening ba sa ilang kinabuhi. So, we love Him sa sama sa ato ang napaminawan ganina sa wali ni Pastor Ramil nga, we love Him because He first loved us. Makabatong tag gugma, no? Not because kay kanang atong gagalingon ba kay makaproduce tag gugma, but atong masabtan ka ganina sa wali ni Pastor Ramil nga kundin because of God, di ba? Nga may nag-cause po ba aron kita mahigugma po, di ba? By imitating or one, di ba? That God is love, din kita we must love, di ba? So
Sa application mga igsoon, not all Israel is Israel. Not all people kanang subject to sa anang masave ba. We know that, di ba? Sa kuan. Then we know that God is sovereign. We know that God is merciful, loving, compassionate, di ba? Knowing that our election is sure, di ba? Kanang it gives us hope ba? Or courage to advance the gospel. Kanang usa na sa kapagdasig bitaw nga kundin ang pagkasoberano sa Ginoo over man, that He has a power, is to prove nga siya gyud mamalihok sa atong kinabuhi. Siya gyud ang kuan sa tao ba? Mo hatag or mo agak sa tao, mo hawa sa tao gikan sa iyang pagkalugmok, gikan sa iyang pagkapukan ba. Siya gyud mo agak sa tao ba. Kaya nga naman dili ta kabuhat na. Kay wala tay ability. Wala tay ability nga makabangon sa atong kagalingon, di ba? Without kanang mo intervene ato ang God, without ana nga mahitabo, magpabilin ta nga kon kanang condemn. So pasalamatan nato ang Ginoong dako nga kanang soberano sa tanan, makahimo siya. O kanang He is so merciful gid. Di ba? So ingon pa sa kuan nga ayaw pagduha-duha sa pagduol niya, di ba? Kay He is so merciful, di ba? So usa po sa akong gina-executan ganina nganin, advance sa gospel ba? Knowing God is sovereign and we are not, di ba? What ay mahimo sa kung saan ba ito na what ay mahimo, but atong bear in mind ba when we preach God work, di ba? Ang Ginoo may magamalihok. Magampo ta mga son. Lord, daghang salamat sa imong pulong. Daghang salamat Ginoo nga imong gipakita Ginoo ang imong pagkasoberano, ang imong pagkamaluyon. Nga kundiin usami nga nabistud sa imong mercy Ginoo. Daghang salamat Lord sa pagdala nimo, sa pagpadala nimo sa imong anak Ginoo. It shows your mercy and grace. Ni-reach ka Ginoo. Diri namo Ginoo. Ni-intervene ka. Lord, daghang salamat Ginoo. Kanunay mo unta Ginoo nga kami pagaubanan Ginoo with your Holy Spirit. Daghang salamat Lord. Yan po, salamat. In Jesus' name.